'Di ba ang CPP number one kalaban niyan ay gobyerno, papabagsakin ng gobyerno. 'Di ba sa tayo yung nagdedepensa Oo. sa kanila dahil inaaway natin ang mga gustong magpabagsak sa kanila pero tayo ang naging kaaway. Yan yung hiwaga ng Marcos administration, no? Yan ang hiwaga. Gusto yung hiwaga. Misteryo. Misteryo talaga eh. Dahil hindi mo it is beyond the commerce of man, no? Yung isipin mo na yung katuwang mo sa pagbaka sa malaking problema ng bansa ay yung pampag-iinitan. Oo, inaaway. I think that ang napansin ko kasi ang experience ko with them, napakahahambog. Akala nila alam na nila, pero actually hindi nila alam. Yung sinasabi ni Pierre RD, wala kayong alam. Talagang hindi nila alam, parang hindi nila kami inupo at tinanong ano ba yung maayos na transition dito. In fact, they didn't want any transition na maayos na i-brief namin sila. Parang pag-upo nila iba talaga pala ang nasa agenda nila. Oh, iba yung layunin. Malayo. Kaya 2 years after this Marcos administration, 2 years into this administration, it's very clear already na ibang-iba yung agenda nila. No? Number 1, term extension. Number 2, term extension. Number 3, term extension. So, nalulungkot ako kasi kailan ba sila magsisilbi sa taong bayan? No? Marami na nagre-reklamo, nagugutom ng Pilipino. And this is not rhetoric. Ano ba kayo? Puro kayo politika. Diba? Lumalakas na ba talaga ngayon uli ang NPA? Gaano sila kalakas ngayon? Hindi pa rin sila lumalakas. Pero I would like to caution the NTF-ELCAC. You're starting to believe your own press releases. Okay? Totoo pa din problema ang insurgency. Totoo pa din siya. No? Andiyan pa rin sila sa Kongreso. At saka bakit sila tumagal ng 55 years? Kasi alam nila paano gapangin ang sistema at paano pabagsakin ang sistema. Naaral na nila. Naaral nila yan. Yun ang basa ko rito, Doc Lorraine. Parang naaral nila over the 6 years na nandiyan kayo. Teka muna, nahirapan tayo noon. Paano bang gagawin natin para malusutan na naman natin yan? Sino ba mga greedy dyan na pwede natin bilugin ang ulo? Di ba? Yung mga ganyan. That's right. Like I said, Jay and June, mga kababayan, ang pinaka-formidable na kaaway ng CPP, NPA, NDF ay ang isang totoong lingkod bayan. Diyan sila takot. No? Kailangan siraan nila si Rodrigo Duterte, kailangan siraan nila, kailangan nilang barangay captain na hindi pumapayag sa terorismo. Yan ang and conversely, ang pinakakaibigan nila pag magnanakaw ang mga lingkod bayan at walang puso sa mahihirap. Diyan sila bonanza. Diyan sila tumatama sa sweepstakes. No? Kasi magkakaroon sila ng dahilan para kumbinsin uli yung mga tao, yung kabataan lalo na. O kita nyo, magnanakaw si ganito, ganyan-ganyan, di ba? Makikita ninyo, puro mga magnanakaw. Nakita nyo ba yung PCSO? Wala silang pakialam sa inyo. Hindi sila nahihiya sa iyo. Kaya nila sasabihin nila. Tumataya kayo ng 20 pesos, niloloko ko lang kayo niyan. Pero ngayon, bakit hindi sila nakaka-criticize sa Marcos Admin? Tahimik sila, di ba? Tahimik sila. Ang mga CPP, NPA, NDF ngayon, sa totoo lang mga tuta ni Marcos yan ngayon. So bakit? Nakikinabang sila. Nakikinabang sila. Napansin namin yung Doc Lorraine. Kasi noon, konting kibot, nagrarally sila Rene. Rally agad. Kung sino-sino pa yan. Pati sila, yung baklang congressman na nagtitiktok. Raul Manuel. Konting kibot. Kasi konting kibot sino yung may kaso ng kidnapping? Sino? Franz Castro. Ma'am, wag mo nang tawagin pangit, ma'am, ha? Baka mamaya demanda na naman tayo. Damay-damay na tayo dito. Yung kaya nga, para sa akin, ang ganda-ganda din ng opportunities that are presenting itself right now. Kasi nakikita natin, ang CPP, NPA, NDF, nagpapanggap lang siya. Hindi totoong galit siya sa pasista. Hindi totoong galit siya sa imperialismo. Hindi totoong galit siya sa mga ismo-ismo niya. Sindikato lang yan. Wala pala, no? Ang gusto lang nila ay yung ating mga anak na ma-recruit at humawak ng baril at mamatay na bilang NPA. No, yan ang gusto nila. No, yan lang yung hangarin nila. No, gusto nilang pumatay ng maraming sundalo, gusto nila mabalo napakaraming mga asawa ng mga sundalo, maging orphans ang mga pamilya ng mga sundalo at mga pulis, at gusto nila buong pamilya ng mga tribo ay maging NPA. No, so at mamatay bilang NPA. Pero sila
Pero sila dyan, no, napaka-komportable ng mga buhay kasi mga magnanakaw yung mga yan, sindikato, no? Ay, isipin mo, meron pa silang PDAP di ba? Yung Yes. guarda, pera pa ng gobyerno ang ginagastos. Oo. Yeah. Oo. Yan yung kawalang-hiyan ng mga yan, no. Ginagamit ang judicial system natin para sirain ang judiciary, ginagamit ang gobyerno para sirain ang gobyerno, ginagamit ang mga pamilya natin para sirain yung mga anak natin. Lahat ng maganda pag hinawakan ng mga teroristang ito nagiging obscene. No? So at saka bakit ganito yung gobyerno? Talagang bawat sektor kasi nandyan sila at sinigurado nila may corruption kasi sila mismo ang corrupt, no? Sila mismo ang corrupt, napaka-corrupt ng mga yan, no? So which brings me to my last question, Doc Lorraine. yes. Kasi ako, nasyak ako rito to tell you the truth. Nasyak ako na hindi pumayag si BBM dun sa lambing nila. Kasi ang lambing nila, buwagin yung NTF-ELCAC eh. Yeah. Tingin mo magkakalamat ngayon yung unholy alliance ng Marcos Jr. regime and the front organization of CTG? Jay and June and mga kababayan, there are different ways of skinning a cat. Maaaring nandyan ang NTF-ELCAC pero ineffective na siya. Maaaring katulad ng ginawa nila sa Stratcom, di ba? Oo, tama. Nandyan, pero nagapang na. Para sa akin, kasi kilala ko pa rin yung mga na dyan, nasasaktan ako para sa kanila kasi nakikita ko yung pagka-inutil na nila, nakakaawa, no? At lagi na lang ang excuse ay nakatali ang mga kamay namin. So, magkakalamat ba? Hindi. Ang CPP, they know a good thing when they have it, no? Nakahanap sila ng linya sa president, nakahanap sila ng linya sa speaker, hindi nila sasayangin 'yan, no? So they'll keep on chipping at this, they'll keep on asking for it, but in reality, no, they have a communication secretary like Cheloy Garafil. There's no need to abolish the NTF-ELCAC because it has become a shadow of its former self. If you have a press secretary who is married to a married to a comrade in arms, no? Yes. Mukhang parang napakabalinto na di ba? Yeah, but you know what? There's one cluster that gives us a lot of hope still sa NTF-ELCAC, and that is the legal cluster, legal cooperation cluster. Ang gagaling ng mga yan at saka talagang very brave, very excellent, tuloy-tuloy na they don't lose sight of. Kasi ang mangyayari dito talaga sa legal arena, diyan natin tatapusin ang CPP, NPA, NDF. And at this point, no, they're still trying to recover, pero maraming salamat sa PNP, sa AFP. Mahihirapan sila. Mahihirapan talaga sila. Pero at the same time, it's a game that is ours to lose. In other words, they're a low-lying fruit. Madali na silang pitasin. So at this point, no, parang for me, if as much as we can, okay, we can criticize this government, we can criticize the president, etc. But we link arms with him, we link arms with each other kasi hindi tayo makakaandar pag andyan ang komunistang teroristang ito. Tapos pag tinanggal na natin yan, lilipad tayo.